Samantala, iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na pagdagsa ng Chinese students sa probinsya. Ito na pala yung susunod, yung pang-anim natin na topic. Anyway, mga kababayan, sabi nga po dun sa balita, di ba, sabi na wala namang ibang ginagawang marahas na galaw itong mga barko ng China, no? Pero isa lang ang naiisip ko, kaya nila linagay dyan yan, it's either na, ayan, no, nambablap na talagang, sige, gusto nyo, ganito meron kayong trilateral something with Japan at Amerika, ganito, ito yung kakaharapin ninyo. Ayan. Pero mga kababayan, ang katotohanan po, hindi lang po Japan at Amerika. Nandyan po ang India, nandyan po ang Australia, at madami pa pong bansa, no, na gustong tumulong sa Pilipinas dahil po sila ay naniniwala na itong ginagawa ng China na 9-dash line, 10-dash line, 11, 12, 13-dash line, gawa-gawa lang po ng China. Miski nga po, sabi ko, miski nga po China, hirap na hirap silang paniwalain ng kanilang sarili na meron silang 9, 10, 11, 12 dash line. No? So anyway, ang nakikita ko dyan is yung tipong blap or kung di man, meron silang ayaw papuntahan na lugar doon mismo, no? Kasi meron silang ginagawang sikretong ginagawa. Ayan, pasikretong ginagawa. Baka naguhukay na, no? Inuumpisa na nila. Nalaman na nila, ang dami na kumakampi. Kunin na natin lahat to. Ganyan. So baka yun lang po aking iniisip. So ngayon naman po, mga kababayan, ito dagsa daw po yung mga estudyanteng Chino, mga bossing. Forces of the Philippines ang napaulat na pagdagsa ng Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Ito ay matapos manawagan ng isang mambabatas na imbestigahan ang pagdami ng Chinese nationals sa lalawigan sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Naghain ng resolusyon sa Kamara. Pero dagsa na din po ang mga Chino, mga kababayan. So, sa tingin nyo po ba, no? Kung hindi hinayaan nung dating administrasyon na kumbaga dun sa luging deal na yon, hindi hinayaan ng administrasyon na magkaroon ng deal na tanggalin yung BRP Sierra Madre, sususog sila dito or aabante sila na pasukin ang Pilipinas. Ngayon po, ito, yung mga estudyante na natambak sa Cagayan po, mga bossing, malapit po doon sa EDCA site, mga kababayan. Tuloy natin Si Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara ukol sa pagdagsa ng mga Chinese student sa higher education institutions sa Tuguegarao. Any report po, the AFP takes seriously. So we are looking into this, but in terms of peace and order issues po, that is the mandate of the Philippine National Police. So we'll be working with them closely on these matters po. So investigations will be on their end, and then if there will be AFP na requirements from their end, then we will be extending our assistance accordingly. Ayan. Totoo po yan, Ma'am Loria. Totoo po na kumbaga ito kailangan tindigan na ng Pangulo talaga, no? Simula pa lang po nung nalaman na ganyan na ayaw pala nilang i-repair yung BRP Sierra Madre. Simula pa lang po nun talagang tinitindigan na ng Pangulo. At lalo na yan, nakakabahala po yan, mga kababayan. Mamaya yung mga estudyante na yan pala mga armed forces nila, no? Kunyari mga estudyante pero mga armed forces po nila. Kasi kung iisipin mo, nakalagay sila malapit doon sa EDCA, mga bossing. Doon sa EDCA mismo. So siguro, ang pumasok sa isip ko, nagmamanman kaya ito sa EDCA? Tinitingnan kaya nila ito? So, Pahayag naman ng alarma si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa hindi maipaliwanag na pagdami ng mga Chinese na manggagawa, negosyante, turista at ngayon ay mga estudyante sa bansa. Ayun, di ba? Turista, estudyante, manggagawa, ngayon naman mga estudyante. So dumadami, magugulat ka, bigla na lang maghuhubad ng mga uniforme, sabay-sabay yan. Kapag sapat na yung bilang nila, biglang yun pala, natambakan na tayo ng military ng China, mga kababayan. So talagang kailangan makontrol yan.
Sabi ni Representative Robert Ace Barber dito ay Tanong nito, ano ang ginagawa ng malaking bilang ng Chinese student sa mga lugar na malapit sa EDCA sites? Diba? Question din ito ang napaulat na student exchange program na umano'y sanctioned o pinahintulutan ng Commission on Higher Education o CHED. Rosa Lacos, sino ba yun? Si Popoy? Ano pangalan no? Si Popoy? Bakit nila pinahintulutan yan? Diba? Ano pangalan nun? Nakalimutan ko. Popoy something yan eh. Nawala. Ayan. Si Prospero Popoy de Vera. Ayan. Ano kaya, no? Bakit pinahintulutan? Inimbestigahan ba talaga ng matalino? Ng maayos? Yan po. Kasi kapag kunyari, mga kababayan, kung nasaan-saan sulok yan. Yung pala, mga militar na nila yan. Nag-iipon ng lakas sa loob ng Pilipinas. Delikado po sa atin yan. Kailangan pauwiin na yan. No? Paalisin na yan. Yung mga negosyante talagang dumadami na din po. Baka magalit naman sa atin yung mga DDS. Baka magalit kayo sa amin ha. Kami naman dito nag-aalala lang. Baka biglang mga magsihubad na ng uniforme yan. Talagang mayroong bratatatatat. Sabi nga ni Maharlika, bratatatatat. With matching, gaganon-ganon pa si Maharlika. Sabi ni Andre Ballena, dapat palayasin yan. Amerikano dapat ang paramihin para maraming lahi. Ano yun? Pag DDS ba, ganitong mag-isip? Pag DDS, ganitong mag-isip, hindi niya maipagtanggol yung China. Mahal na mahal niya yung mga Chinese pero hindi niya maipagtanggol ng maayos nang nandoon mismo sa sa pinag-uusapan. Sa kanila po kasi mga kababayan, yan doon sa mga channel ni Banat Bay, sa channel nung isa, yung kasama ni Banat Bay na hilig manghingi ng wheelchair, no? Doon sa kapatid ni Banat Bay na nagtitikol habang gusto lang makita yung paa, solved na. No, tinatanggal po nila yung mga basher. Dito, ini-entertain natin sila. Kinakausap pa natin sila, mga bossing. Tuloy. 20 News and Rescue. Ay, wala Diyos ang aming sandigan. So, yan po, mga kababayan, nakakabahala po talaga. No? Dahil yun nga, yung sinasabi natin, baka talagang pagdating nung panahon, maghuhubad na lang ng mga uniforme yan, tapos biglang wala na. Mas madami na pala yung armed forces nila dito kaysa sa atin, mga bossing. Kaya simula pa lang, ngayon pa lang po maimbestigahan na, mga boss. Okay? Sabi, yung pala ibig sabihin nun. Kasi nagtataka ako, ang tawag ng mga ibang vloggers na kaibigan natin, takoli. Takoli, sabi ko, ano ba ibig sabihin ng takoli? Yan pala. Yung pala yun, Sir Dennis Tan. Okay, naliwanagan na ako. Kaya naman pala. Ma'am Lynn Garcia, shout out sa iyo. So, mga kababayan, 55 minutos na din po tayong nag-uusap dito, mga Boss Chief Amo Sir. Ako'y magpapaalam na at merong kailangan tapusin, no? Paalam na muna pansamantala at mamayang bukas ng umaga, no? Magkita-kita ulit tayo dito sa live stream natin. Anong oras ba tayo? Alas 11 alas 11 ng umaga. Muli, Ma'am Chris Rose, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.